Isa pong mapagpalang araw at makakasingit tayo at nakita natin yung distribution ni Congressman Toto Ismail Mangudadato through initiative of Municipal Mayor at siyempre sa trabaho ng ating masipag na Indira Remo ng Bayan ng Datopiang, Ma'am Sapalon at makakuha tayo ng overview itong nangyaring Super Typhoon Inday at ito po yung kasapin o dito na ipon yung tubig galing na Rio Grande, Ala River. Kamusta na po ang Bayan ng Datopiang, Ma'am? Sa ngayon po, actually lumabas naman din si Inday at saka yung southwest monsoon. Kung sumunod po sa kanya, local thunderstorm, localized na thunderstorm, kahit na gano'n, nandyan pa rin po yung iniwan niya na ulan. Tapos volume ng tubig, volume nung umuulan pa din, pakonti-konti sa ibang munisipyo. Lahat po niyan dito po nabubuhos sa municipality of Datopiang. Then pababa na po ng Cotabato City. Ang ano lang sa atin, kasi catch basin tayo para tayong planggana, sa atin lahat ang ipon ng norte at saka ng south po, ng Datopiang. Paano nyo nakokontrol, Ma'am, na yung ibang bayan may nasawi, may mga namatay na hayop at hindi pa dumadating yung itong super typhoon ay walang naitalang nasugatan o namatay na mga hayop pa na? So far, wala pa po sa Datopiang, zero casualty kami sa ngayon. So, dumaan naman po yung disaster, yung medyo ragasa ng tubig. Medyo nasa malayo pa siya, nagmi-mitigate na po kami, mitigation and prevention. So, nagdideclogging po, may heavy equipment po ang ating LGU Datopiang. Siyempre po, sa pangunguna po yan ng ating Honorable Mayor Dato Victor T. Samama, kanyang Vice Mayor Honorable Attorney Dato Omar Samama. So yung declogging po natin along the bridges ng National Highway. So ang ginagamit po ng Engineering Department, yung ating heavy equipment na amphibious excavator, isang water master at saka yung kanyang mga backhoe. Kasama na yung mga dump trucks na siya po yung naghahakot ng mga nakukuha doon. Sa Ng mga silted, na nakukuha ng water debris. Sa tingin niyo po, malaki ang naitulong sa initiative ni Municipal Mayor Dato Victor Samama Al-Haj itong pag-anda ng mga master, ano ba ito? Heavy equipment. Heavy equipment na malalaki. Malaki bang na-impact at naitulong? Yes po, kahit papano yung inaasahan naming flash flood is hindi po nangyari. Okay. So, kasi bakit maganda po yung daloy ng tubig dito po sa may unahan. Pagdating na po sa tulay, hindi siya na-block sa may tulay. So, naka-agos naman siya. Yung nga lang ang volume niya medyo madami. Pero at least hindi siya ganun yung current ng tubig. Compared dati nung paenga. Kasagsagan nung bagyong Super Typhoon ay tuloy ang operation ng Indira Remo at nakita namin mismo itong amphibian, itong Yes, po. umaalis ng mga sagabal sa Yes, tubig po. or itong mga water lily or mga kahoy. Kasi nga, dito pumupunta yung mga tubig na ito, Madam. Yes po, regular po namin ginagawa yun natin sa LGU Datopiang, sa Engineering Department, katuwang o recommendation ng MDRIM Office. Yung laging ide-declog yung mga nakabara. Yeah. So, para po maganda yung pagdaloy ng ating waterways. Para sa kaalaman ng sambayanan Pilipino, may overview ba nitong mga affected ng Super Typhoon Inday? Wala bang tinangay ng tubig yung bahay? At saka may mga ilan pamilya ang masyadong naapektuhan at buti nandiyan ang ating municipal mayor na talagang aksyon kaagad at namigay ng ayuda. Yes po. We have 1,451 na IDPs. The displaced po yun kasi nga po dahil sa high flooding. So, wala pong second floor o walang stilt yung kanilang mga bahay at high flooding na din dahil siguro sa siltation. At mababa ang lugar dito. Yes, low-lying po yung halos karamihan nung nag-evacuate po natin. But lahat po nung 1,451 is nabigyan po ng tulong. Sa ngayon ay nasa evacuation pa ba or Opo. Nasa bahay na sila yung iba? Yung iba po, lalo na yung galing ng baha from south sa kabundukan, yung pinanggalingan ng tubig upstream, medyo bumalik na yung iba. 30% pa lang yung bumabalik. So the rest is nagalinis pa po sa bahay nila, so hindi pa sila bumabalik. Itong tuloy-tuloy na pinamimigay ng LGU, saan ba ito galing? Sa ating municipal mayor o sa iba't ibang dako or may mga supply katulad nitong
ngayon na nakita namin itong supply ni Congressman Toto Ismail Mangudadato, madam? Sir, kahit pa po hindi nag-declare pa si Dato Piang noong July 12, meron na po tayong stockpile na tinatawag. Lagi-lagi po yan. Anda talaga. LGU Dato Piang, hindi po tayo dapat mawalan ng stocks. So, kahit hindi pa nagagamit si QRF, ginagamit po natin para sa immediate assistance yung pagkain, yung ating stockpile na tinatawag na food packs. Hindi man siya food packs na binibigay sa ating mga bakwit, yun po ang priority natin. Yung mga bakwit natin, nakahanda po si Dato Piang. Yan po yung isa sa paghahanda namin, yung aming stockpile, lagi po nandiyan. So, yun po yung tinatawag naming community kitchen, community pantry, na dinilulutuan ko siya araw-araw 3 times a day ng hot meal doon po sa evacuation center. Talaga? So si barangay po yung Nagkikater noon. Ang kanya pong logistics, ang kanya mga bigas, ulam, galing po kay LGU Dato Piang. Doon po mismo sa pondo ni LGU Dato Piang na para sa calamity o para dito sa ating disaster. Okay, maraming salamat po ma'am at kami po ay sumasaludo dahil Sabado, walang office day, ay nandito pa rin kayo at kasama po yung mga tauhan na talagang andang-anda sa mga ganitong mga sakuna. Baka any message po sa ating mga kababayan na anytime na lumapit po sa inyong opisina kung kailangan pang tulong ay 24/7 kasi nakikita natin Sabado nandito kayo baka may message kayo ma'am. Opo. Assalamualaikum sa lahat po ng residente ng Dato Piang. Alam naman po natin na ito po ay perennial, ibig sabihin paulit-ulit na nabaha. So, alhamdulillah, lagi tayong ready. Alam po natin yan na naka-adapt na yung iba. Pero hindi tayo maging kampante, no? Kasi anytime, pwede namang mag-change yung daan ng tubig. So, pwede siyang ragasa, pwede siyang gradual, o pwede siyang dahan-dahan. So, maraming salamat. Masyadong, actually, resilient yung aming residente. Alam nila kung paano i-prepare ito, lalo na sa barangay. So kung may kailangan po kayo, nandyan po yung ating Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee na sa barangay officials po yan. Sila na po yung nag-report madalas po sa amin. So sa ngayon, we have 2 reported houses na medyo hindi naman siya bumagsak totally. But then siguro dahil sa foundation ng tubig, kasi nga nasa foundation ng kanilang bahay, nasa pawas po kasi sila. Expected po yun na medyo mahina na. Okay. Kasi long term na po yung kanilang pagkaano sa tubig. So yun lang po. Maraming salamat po sa cooperation ng ating mga barangay. Masyadong active po yung ating mga BIDRIN o yung ating barangay officials. Thank you so much at sa mga residente. Kung hindi pa po kayo naaabutan, pasensya na po yung ginagawan po ng paraan ng LGU Dato Piang kung paano po maabutan lahat, hindi lang po yung ating bakwit. Okay. Maraming salamat po sa ating Municipal M-Dream ng Bayan ng Dato Piang, Ma'am Suara A. Safalon at siya po ang atin masigasig na M-Dream dito po sa Bayan ng Dato Piang. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you.